everyone! Good evening! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Mahihirapan daw siya manalo. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasab dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So, eto na nga, usapang update chika tayo ngayon. So, kanina nagkaroon na ng press con para sa send-off ni Asia Rose Simpson para sa laban niya sa Miss World na magaganap na starting this coming Saturday. So, ang laban niya ay magaganap sa Vietnam and then, ayun. So, kanina, nagkaroon na sila ng press con para sa kanyang send-off. So, katatapos lang ng laban ni Katrina Ligado. So, talagang ang Pilipinas ngayon ay hype na hype. Yung mga candidates natin na magkukumpit sa international pageant. Paano naman kasi, tulad nga ng sinabi ko yesterday, nakikitaan talaga nila ng ganda, ng galing ang mga pambato natin. Especially na itong mga malalaking pageant katulad ng Miss World, Miss Universe, Miss International, na talaga namang kaabang-abang. Yung mga candidates natin dyan, di ba? So, yon. Kaya ngayon, nakatutok na ang mga mata dito kay Asia Rose Simpson dahil siya na yung susunod na lalaban ng international pageant. At ang lalabanan niya nga ay ang Miss World. Si Asia Rose ay 19 years old at ito nga sinasabi ng kadamihan. Parang mahihirapan manalo si Asia. Una, sobrang bata pa. Pangalawa, ayun nga, yung kanyang styling, yung kanyang makeup ay hindi ganong kabongga. So, marami na naman dismayado. Ganyan din yung mga narinig natin nung lumabas si Katrina Ligado na yung pagpasok ni Katrina, marami ang nadismaya kay Katrina kasi sabing ganun ay hindi ganong kakabog. Parang aligaga si Katrina Ligado hanggang sa dumating na nga dun sa Supra, di ba? Medyo talagang pinagdududahan natin yung kanyang ipinapakita kasi nga hindi ganong katodo. Eto naman si Asian. So, may mga ilang photo siya na lumalabas. Ay talagang social talaga ang beauty niya. May mga interview tayo napapanood sa kanya. Bongga talaga ang kanyang eksena. Yung kanyang ganda, yung the way kung paano magsalita. And then, kanina, marami ang hindi gusto ang styling. Lalo na yung hair. Sabing ganun, dapat wag na daw magpusod, wag na daw itaas yung hair. Kasi nga, hindi bumabagay sa kanya. So, dapat nakaladlad lang lagi at, alam mo yon naka-curly, ganon. So, ako naman, sa nakita ko kanina, to be honest, isa din ako sa mga, yung reaction ko na parang, hala, bakit ganito ang makeup? Pero kasi may nakita naman akong malinaw na video. So, nakita ko yung ganda niya. Maganda yung makeup. I think yung lipstick lang, medyo matured lang yung kulay. Na siguro kung ibagay sa edad niya. Kasi nagmumukhang matured nga. Gawa nga nung lipstick. Ayun yung parang nakita kong problema doon sa niya kanina, sa eksena, sa styling niya. But yung styling naman niya, ayun yung feel niyang suotin. Doon siya komportable. Hayaan na lang natin. Ang importante kasi ngayon sa akin, kung ano yung kabuuan ng ipapakita niya sa laban. Hindi yung ano bang itsura niya kapag nag-press con or nag-send off ang candidates. Siya ba ay maganda? Nakikitaan ba natin ng aura? Nakikitaan ba natin ng kabog na kabog ba? Yung mga ganon. Alalahanin natin, hindi siya pupunta sa Miss Grand. Pupunta siya sa Miss World. Mas simple, mas bongga. And then, ito lang yung nakayanan ni Asian. I-accept natin yon. Ang tulad nga na sinasabi ko, ganyan na rin yung nangyari
doon kay Katrina Ligado nung una. Yung aalis pa lang sila, sa press con pa lang nila or sa send-off pa lang nila, nakaramdam tayo na parang, ay, ba't parang hindi kabog? Pero kasi dapat natuto na tayo doon sa experience natin kay Katrina Ligado. Doon pa lang dapat nalaman na natin kung paano ba ilalaban, kung paano ba lalaban. Huwag lang mag-focus doon sa gusto nating makita doon sa kandidata na katulad ng styling, dapat bongga, dapat ay eto palong-palo. Kasi diyan tayo nagkakaroon ng mga kanya-kanyang opinion na negatibo na. Oho. So kung dito pa lang ay negative na ang reaction natin, so paano na kapag dumating sa laban yan at hindi natin nagustuhan? But for me, sa nakita ko naman kanina, ang importante nga kasi sa akin yung kabuuan niya. The way kung paano siya magsalita sa edad na 18 or 19 years old, masasabi kong in fairness ha, she's matured enough para makoronahan ng Miss World. Kumbaga parang it's okay. Kumbaga parang complete na. At marami namang mga beauty queen na bata pa pero nabigyan na ng corona. Like example, si Valentina Figueras sa Miss Grand. 18 years old lang siya, yun nakoronahan siya. Pero dito sa Miss World, ipakita lang ni Asia yung pagkatao niya ng buo, and then let's see, di ba? So, yes, medyo mahirap kung mananalo ba tayo o hindi, pero kung hindi kasi natin siya pagkakatiwalaan, wala talagang mangyayari. So, kailangan magtiwala tayo. Kailangan natuto na tayo doon sa experience natin kay Katrina Ligado na, alam mo yun, na parang hindi naman pala kailangan ay magaling kang mag-English, hindi naman pala kailangan na lagi kang kabog na kabog. Hindi naman pala kailangan na sa lahat ng oras yung energy mo ganito. Sa nakita ko naman sa kanya kanina, she's a very prepared the way kung paano yung kanyang sarili na i-present. I think the way kung paano mag-isip. She's very prepared. I think she's ready para sa Miss World. And then, ayun na, bahala na lang ang organization sa kanya, sa ano man ang ipapakita niya. And I think she's very competitive. Tulad nga ng sinabi ko noon, sa Asia, nung lumalaban ng Miss World Philippines, sino ang mag-aakala na siya ang mananalong Miss World Philippines? Di ba? Wala naman. She's a dark horse. Pero kasi, tulad nga na sinabi ko, ang nakita sa kanya dyan, yung kabuuan niya, the way kung paano niya piniresent ang sarili niya doon sa organization. And I think, ayun yung importante sa magiging laban niya dito sa Miss World. Hindi yung kailangan ma-impress tayo o ma-impress ka doon sa gusto mong makita sa kanya na kailangan kabog na kabog yung styling, kailangan kabog na kabog yung damitan, kailangan bonggang-bongga yung ipapakita niyang mga pasarela or something, performance. I think hindi yun eh. I think doon sa yung paano niya mai-impress yung organization sa presentation niya. Ayun yung importante ngayon. So, nakita ko naman na, wow, may galing. Wow, in fairness ha, marunong sumagot. At ayun yung gusto ko sa kanya. At higit sa lahat, yung pagiging totoo niya na, alam mo, ito lang yung nakayanan namin eh. Ito lang yung kaya kong i-present sa inyo eh. Hindi ko kailangan na bonggang-bongga talaga na para palakpakan lang ako ng mga kapwa ko Pilipino kasi sa send-off palang paandar na ako. At hindi niya kailangan na ma-convince tayo na paniwalaan natin siya na yung ipapakita niyang galawan para lang masatisfy tayo at masabi natin, yes, siya na yung susunod na reyna. Tulad na sinabi ko, doon sa laro ni Katrina Ligado, marami akong natutunan. At hindi pala kailangan na ma-impress tayong lahat. Dahil hindi naman natin alam kung ano yung nangyayari sa loob ng organization eh. Katulad niyan, sino ba naman mag-aakala na si Katrina Ligado ang mag-uuwi ng corona? Di ba wala nga? Nandoon na lang tayo na kumakapit na lang tayo sa maliit na tsansa. Pero, pagdating naman pala doon sa loob, na-impress na pala niya ang organization. At alam mo yon, kahit hindi siya magpakita na bonggang-bonggang galawan, bonggang-bonggang damitan, bonggang-bonggang eksena,
ang importante sa organization kung ano yung meron sa katangian ni Katrina Ligado. Kaya siya pinanalo. And then yun din yung i-apply ko sa magiging laban syempre, ni Asia dito sa Miss World. Naniniwala ako na kung pag-uusapan ang total package siya. Kung pag-uusapan yung galing niya, the way kung paano siya magsalita, I think may ibubuga siya. At kung pag-uusapan naman yung advocacy niya, sa edad niyang yan, alam niya kung paano i-depend yung advocacy niya, ay naniniwala ako na enough na para masabi ko na siya ang susunod na Miss World. So, depende na lang yan sa mga makakalaban, depende na lang yan sa paano niya makukonvince si Madam Julia. Ang trabaho ngayon ni Asia ay ipakita kay Madam Julia na siya ang kadapat-dapat na manalo ng Miss World. And then, ayun nga, kumakapit tayo ngayon sa luck na yon. And wish all the best talaga para kay Asia sa laban niya sa Miss World. And yun ang pagkatiwalaan natin. Huwag natin tignan yung mga nakikita natin na butas, or wag natin hanapin kung paano natin siya makikitaan ng butas para lang masabi na, ay, hindi naman mananalo yan, di ba? So, doon tayo na, pagkatiwalaan natin yung proseso, pagkatiwalaan natin yung kanyang dala-dala o baon doon sa Miss World. Kung paano niya to maipapanalo ng bonggang-bongga. Yun lang yon. So, yun. So, syempre, wish all the best para kay Asia. And good luck. I hope talaga na may luck talaga ang Pilipinas sa Miss World at makuha niya at masungkit niya ang corona. Ngayon pa lang nakikitaan ko na siya ng potential. Ngayon pa lang masasabi ko, okay, may laban tayo sa Miss World. Ngayon pa lang masasabi ko, kaya yan ni Asia. At hindi magpapabaya sa Asia sa laban niya dito. Yes, yung styling niya maaaring hindi angkop or hindi mo gusto, pero kung pagkakatiwalaan mo siya sa ipapakita niyang trabaho at proseso, I think, magtatagumpay tayo ng bonggang-bongga. And then, of course, samahan natin ng dasal. At syempre, samahan natin ng suporta, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.